yun, champion. Okay, so yun again, congrats sa inyo, Brad. Thank you, Brad. Happy Thank for you, you. Spurs, magsara na kayo. Gusto lang kita Brad, i-congratulate again. Thank you, Kanina kinongratulate kita dun Oo. sa'yo, sa show mo. Pero sa akin naman, syempre, ulitin ko, hindi naman you can never be congratulated enough. Syempre, lalo na 53 years kayong naghintay para sa championship. Hindi na ganun to. edad ko Oo nga, pero as a team. Knicks community overall, di ba? Oo. Congrats. Thank you, So, Brad. magrarant muna ako magrarant lang ako ng konti. Okay, sige. Hindi, actually hindi na magrant dahil medyo inubos ko na nung game 4 eh. Nung nag-give up, ako Spurs fan ako, para sa hindi si Jonas, Knicks fan. Hindi ako bandwagon by the way kasi talagang dinanas ko yung mga losing years. Kaya pero pag finals, pag wala yung hater ka. Either nag-cheer ako against dun sa ayaw kong team or nag-cheer ako sa gusto kong manalo. But yun, si Carl. Anyway, pero yun nga, naubos ko na yung medyo hindi na ako na-surprise sa result kanina. Kasi nung game 4 pa lang, kung ang team mo kayang mag-give up ng 29-point lead, so, no lead is safe talaga. What more kung 15 diba? ba? 16 kanina, 16, brother. what So, more kung 16? lumang kami na 16 kanina. So, sabi ko, alam ko na to. Hindi na ako masyado nasaktan nung nawala yung 16-point lead. So, tsaka, more than anything, I'm not taking anything away from New York, but kasi nga, like what I said dun sa'yo, deserving kayo eh. Kumbaga, pinakita nyo with ang pinaka-main para sa akin dito, body language. Pinakita nyo with your body language and pinakita namin with our body language na hindi kami deserving manalo. Sabi nga ni Mitch Johnson na hindi kami deserving to win those games. And kayo, syempre, you deserve to win those games because you showed heart and you showed the character of a champion, Brad. So, congrats and I'm happy for you. Thank you, Brad. Alam mo, yung sa tagal ng yung talagang dinanas yung sa pagiging fan ko, yung losing years, yung parang you're always hoping na magkaroon ng run na kapag champion. Cinderella, basta dream run. Hindi man dream run na mag-content ka, magkaroon ka ng position na maglaro sa NBA Finals. Pero yun nga, grabe yung kumbaga dream run, sabi mo nga, kasi down 2-1 sa Atlanta Hawks. Gloomy na yung sitwasyon eh. Matalo ka ulit ng game 4. Pag-uusapan mo na bubuwagin na ba? Bubuwagin na yung lineup, tapos si Bridges nun. Grabe yung ilan ba siya? 5 first round picks ba ang binigay? criticism sa kanya. Tapos yun na, 5 first round picks. Mo? Brad, pwede ako magmura. Sige. Pack them picks. Pack them picks. Worth every pick. Sabi nga nga. Hindi mo isipin na malulusutan mo yung adversity na yun. 13 straight wins all the way to the finals. Tapos, mananalo ka ng greatest comeback in NBA history on a tip in by OG Anunoby. Tapos mananalo ka ng game 5 on a comeback ulit. Kumbaga, yun nga, dream mo lang mag-champion yung favorite team mo eh. Pero, binigyan ka ng ganung run na you did it in dramatic fashion, brother. Na hindi mo makakalimutan eh. Kumbaga, ngayon, mag-champion mo ulit hindi yung Knicks. You'll always remember that run. Anong masabi ko? Hindi kasi, so, pwede mo ba sabihin ito? The Atlanta Hawks are the second best team in the NBA? Kasi sila lang yung nakatubin sa sa Knicks eh. Pak Trae Young. Bakit? Wala naman lang. Pero wala na si Trae Young sa Hawks eh. Pero grabe nga. Like kung sinasabi, unbelievable. Unbelievable. Napupunta ka pa sa New York, Cubao. Kanina, brad. Oo. Sakto, malapit lang naman dito. Oo, parang
gusto ko lang pumunta, tapos kinunan ko lang yung nag-pilgrimage ako. Tapos Yan. may NBA cards ako ni Bronson. Ano ko, Pinakita mo. nakita ko. Magsiselfie sana ako, kaso mumukha akong ano dun eh. Okay lang yan. Pero Naintindihan yun, nila yun. Kumbaga, grabe eh. I'm sure yung, again, kayong fans na, di naman sa NBA, kung ano man team yan, PBA or kung may sa volleyball, PBL, yung na experience yun yung mga title droughts, mga heartbreak losses. Tapos pag nag-champion kayo, ang sarap sa pakiramdam eh. So parang ganun yung pakiramdam dito with the New York Knicks na ano pa, yung maganda rin kasi hindi naman as popular as yung Lakers or Celtics. Or sabihin natin Bulls or Spurs, pero yun nga, the fact na naging loyal ako na fan ng Knicks, not the most popular team sa Pilipinas, parang masarap pa sa pakiramdam kasi pagdaanan namin yung ano eh, yung heartbreaks and all, losing seasons, pinaasa kami na nung panahon nila Carmelo, nila kahit Stephon Marbury. Grabe yung hype nun eh. Oo. Na parang, Yung kala mo, ito na ba? Ito na ba? Pinaasa yun? kaming mga fans. Ngayon, with Jalen Bronson, Karl Anthony Towns, OG, yun, masaya lang. Thank you na rin kay Kanino? Julius Randle kasi nagsimula yun. Siya Doon yung na, culture, na-set yung yung culture foundation, brand. Coach Tibbs, na-set yung foundation doon eh. Then, after pagpasok ni Mike Brown, tas, yun, champion. Okay, so yun, again, congrats sa inyo, Brad. Thank you, Brad. Happy Thank for you, you. Spurs, magsara na kayo. Hindi, joke lang. Hindi, Carl, bata, sabi ko nga, bata pa Spurs. matagal ang window ng paganda yung core nyo, kung hindi man next year or 2 years from now, basta tingin ko yung window nyo, nandun pa rin. Tingnan natin. Basta, again, sabi ko sa'yo, basta healthy si Wemby and nandun pa rin yung core. Hoping tayo and praying na basta healthy lang sila. So, tingnan natin kung ano mangyari. Ako naman yung hindi mag-ano, Brad, dahil ako yung nasa heartbreak ngayon. Ako yung hindi mag-expect ng maganda. So, ano lang ako. Chillax naman ako. Nasa inyo na yung pressure, Brad, ngayon. Next. Mag-repeat no? Oo. Pero, ngayon, enjoyin mo muna yan. Oo. You deserve it.